Ikalimamput-anim na kabanata, mga sabi-sabi at kuro-kuro. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, lumusob, sumugod, nagkaengkwentro, nagkasagupa, dinakip, kinuha, inaresto, bise-alkalde, bise-mayor, nagkarambulan, nagkagulo, alperes, punong opisyal ng militar, konstabularyo, uri ng organisasyon o samahan na binubuo ng mga pulis. Kinabukasan, ang bayan ng San Diego ay nababalot pa rin ng takot. Tahimik ang buong paligid at walang kahit isang taong makikitang naglalakad sa kalsada. Makalipas ang ilang sandali, may isang bata na nagbukas ng bintana at tiningnan ang paligid. Dahil dito, nagbukas na rin ng bintana ang iba pang mga tao sa kanilang bahay. Nagbalitaan ang magkakapitbahay at ang dating tahimik na kapaligiran ay biglang naging maingay. Ayon sa ilan, ang nagdaang gabi ay kakilakilabot at maiyahalin tulad sa panahon ng pananalakay ni Balat. May nagsabing ang grupo ni Kapitan Pablo ang sumalakay, habang ang iba naman ay naniniwalang ang mga kwadrilyero ang may kagagawan kaya nadakip si Crisostomo Ibarra. Sinasabing ang mga lalaki ay nagtungo sa tribunal at sa kwartel. Ayon naman sa iba, binalak daw ni Crisostomo Ibarra na itanan si Maria Clara upang hindi matuloy ang kasal nila ni Linares. Dahil dito, humingi ng tulong sa mga sibil si Kapitan Tiago upang mapigilan ito. May nagsasabi rin na nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga pulis at konstabularyo na siyang dahilan ng pagkakadakip sa bise-alkalde. Isa pang kumakalat na kwento ang umano'y rambulan sa pagitan ng alperes at ni Padre Salvi. Si Hermana Pute ay may nakausap na lalaking galing sa tribunal. Ayon dito, nagtapat si Bruno ng ilang balita tungkol kina Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Ipinahayag niyang may balak si Crisostomo na maghiganti sa simbahan at mabuti na lamang daw ay nasa bahay ni Kapitan Tiago si Padre Salvi. Bukod dito, may nagsasabing ang mga sibil ang nagsunog sa bahay ni Crisostomo Ibarra. Isa pang babae ang nagbalita na nakita raw si Lucas na nakabitin sa ilalim ng puno ng santol.